Mga ka-Republic, magpapahinga raw sila at iwawasto ang naging pagkakamali nila sa Game 4 at babalik silang mas malakas. Ito ang sinabi ni Jamie Malonzo pagkatapos talunin ng SMB ang Ginebra noong Miyerkules. Sa isang larong 0 ang rebound ng best rebounding guard na si Scottie Thompson. Tila may iniindangang injury si Scottie, samantalang sa panig naman ng SMB ay patuloy na bumubuti ang kondisyon ni Junmar Fajardo. Sa kabilang semifinals bracket, hindi magiging mabuti ang lagay ng Tok and Tex mamaya dahil hindi sila masasamahan ng kanilang head coach. Napatawan si Chot Reyes ng suspension sa Game 5 kung saan gusto na nilang tapusin ang series. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mangungulila ang Tok and Tex sa kanilang head coach sa Game 5 na gaganapin mamaya sa Araneta Coliseum. Pinatawan ng PBA ng 1-game suspension si Chot Reyes matapos itong maka-accumulate ng 5 technical fouls sa kabuuan nitong All-Filipino Conference. Kinumpirma ito ni Commissioner Willie Marcial. Gusto nang tapusin ng tropang 5G ang best of 7 semifinal series mamaya. Hawak nila ang commanding 3-1 lead, ngunit hindi pa man nagsisimula ang Game 5, heto na ang isang di kagandahang balita. Suspendido nga si Chot Reyes. Kung sa bagay nagkaroon naman ang mga ito ng team practice at mayroon na silang game plan. Nariyan ang mga assistant coaches para i-remind ang mga players kung ano ang kanilang mga plano. Nariyan si Jos Reyes, dating coach ng Batang Gilas, sina Sandy Arispacuchaga, Bong Ravena at Ranedel de Ocampo. Higit sa lahat, ewan natin kung po pwede nariyan ang team manager na si Jojo Lastimosa na dati na ring nag-coach sa TNT nang magbakasyon si Chot Reyes after na mapas ito ng husto dahil sa bigong kampanya ng ating national team. Pero kahit may mga assistant coaches na handang saluhin pansamantala ang responsibilidad ni Chot Reyes, ay hindi pa rin ito magandang pagkakataon para mawala siya sa oras ng laban. Haharap ang Tok and Tex sa rain or shine ngayong Game 5 na kulang na sa tao. Hindi tiyak kung makapaglalaro ang veteran big man na si Kelly Williams dahil sa injury na tinamo nito sa Game 4. Nagre-recover pa rin si RR Pugoy sa hamstring injury nito at si Calvin Oftana naman ay hindi rin 100%. Sa kabila ng malaking panalong naitala sa Game 4, nasabi ni Chot Reyes na nag-aalala raw siya dahil nalalagas daw silang parang langaw. Dahil nga sa mga injuries na tumatama sa kanyang mga players. Nauna nang na-injured si Jason Castro tapos ay sumunod si Ray ng Batak. Worried daw siya kung may sapat pa rin silang players sa pagtakbo ng series. Walang duda gusto ni Coach Yang Giao na humaba pa ang series. Backs against the wall na sila and knowing Coach Yang Giao hindi siya basta-basta susuko sa laban. Mamaya sa Game 5 sasamantalahin nilang wala si Chot Reyes sa TNT bench. Misyon ng Elasto Painters na makalampas naman sila sa 1-4 win-lose record na 2 beses nang ginawa sa kanila ng Tok and Tex. Kung nagawa ng TNT na makabounce back after natambakan sila ng ROS sa Game 3, ito rin ngayon ang plano ng Barangay Ginebra. Depensa raw ang nawala sa kanila, nasabi ni Jamie Malonzo after ng Game 4 at idinugtong din ng high-flying forward, magpapahinga raw sila. Papanoorin ang video ng natapos na game at iwawasto ang kanilang naging mga pagkakamali. Sa halip na makuha ang 3-1 lead noong Game 4, ngayon tabla na ang series sa pagitan ng Ginebra at SMB. Kung gustong makabounce back ng Gin Kings, kailangang mapigilan nila si CJ Perez na nag-top score para sa SMB noong Game 4 with 19 points. Ganon din sina Don Trollano at Gironteng. Pero higit sa lahat, ang kailangang ma-address ng Ginebra ay kung paano itutulak si Junmar Fajardo palabas sa shaded lane. 19 big rebounds ang hinablot ni The Kraken. Bukod pa ang rebound ni na Rodney Brondial at Mutaw Tua. More rebounds equals more ball possession na nagre-resulta rin ng mas maraming pagkakataon para umiskor.
Sa natapos na Game 4, gaya nga po ng nasabi na natin, maraming nagtaka na na-zero sa rebound si Scottie Thompson. Si Thompson ang best rebounding guard kaya marami ang nagtaka at nagtanong kung may injury ang former NCAA MVP out of Perpetual University. Sang-ayon po sa article ni Jerry Ramos ng Spin.ph, mukhang may hamstring injury nga si Scottie Thompson. Injury na nakuha nito sa Game 1 ng series kung saan nagtala ang Ginebra ng comeback win 73-71. Nakita rin sa larong iyon na pinupulikat na si Thompson sa endgame at mukhang nararamdaman na ito ngayon ni Scottie. Kabaligtaran naman sa kaso ni Junmar Fajardo, gumaganda na ang kondisyon ni The Kraken at kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro ni Junmar at kung di ulit makakatulong si Scottie Thompson sa rebounding, malaking problema ito ng Barangay Ginebra. Dito na kailangan ni Tim Cone ang serbisyo ng kanyang second stringers gaya ng naging serbisyo kay Leo Austria ng SMB second stringers na sina Jeron Teng at Rodney Brondial. Ganap na alas 5 ng hapon ang sagupaan ng Talk and Text at Rain or Shine. 7:30 naman ng gabi ang bakbakan ng Ginebra at SMB. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Noemi Samarita at saka sa Samarita family sa Balagbag, San Juan, Batangas, kabayan. Sa iyo rin shoutout Erwin Santiago, Laban Lang Ginebra, sabi niya. At sa iyo rin shoutout Nelson Reyes mula dyan sa Saudi. Shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin shout out Estrella Mercurio, babawi daw sa Friday, mamaya yan. Sa iyo rin shout out Rimhia Tibay, go Rain or Shine and Ginebra, sabi niya Tim Cone. Sa iyo rin shout out Perla Cudisal, bilog talaga ang bola. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin shout out Gerald Castillo, tinatamad daw sa endgame. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.